local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ. Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Sa eternal plans, you're in better hands. Peace of mind, security, ang alay sa iyo. Mag-eternal plans ka na. DWIC. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado. At ngayon ay araw ng mga puso, Pebrero 14. At oras na rin natin programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa lapan sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibaing dagat, ganyan din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Pansamantala, solo flight po muna tayo. Kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Dumako tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Tita Soto pinapa-indirect contempt sa Supreme Court. Ex-USEC Adrian Bersamin bagman sa flood scam kickback ang Congressman Antonio Tino. ICC prosecutor o Rodrigo Duterte trial wag na ibitin ayon sa ICC prosecutor. Todo Balita. Binglakso na pundi sa mga ambulansyang humaharurot sa Peking emergency. Todo Balita. Sa ating balita sa ibaong dagat, Thailand alarma sa pagdami ng mga elepante. Todo Balita. Sa ating lokal na balita, serbisyo diretso sa masa, Your Name, Your Right program dinagsa. Todo Balita. Mangaldan Host Town para sa Pangasinan
DSPC 2026. Todo balita. Enchanted Night, idinaos sa siyudad ng Alaminos. Todo balita. At ngayon sa detalye natin mga balita. Naghain ng petisyon sa Supreme Court ang grupo ng mga abogado na pinangunahan ni Atty. Ferdinand Topacio para sa indirect contempt laban kay Senate President Vicente Tito Soto III nitong Biyernes, Pebrero 13. Kaugnay ito, mapahayag ni Soto na kumakwestiyon sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na idineklarang ang unconstitutional. Ayon kay Topacio, lumalampas na umano sa legitimate commentary ang mga sinabi ni Soto at nakakasira na sa kredibilidad ng Supreme Court. Kabilang payag na mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado at hindi umano naintindihan ni Senior Associate Justice Leone ng konstitusyon. Iginit na Topacio na hindi nilalayunin na patahimikin si Soto, ngunit dapat anyang sumunod dito sa limitasyon ng batas sa contempt. Hinamon din niya ang Integrated Bar of the Philippines na ipagtanggol ang Supreme Court sa halip na manahimik. Anong ginagawa niyo dyan mga kumpanyero? Kolekta kayo ng kolekta ng membership dues. Hindi niyo naman ipinagtatanggol ang Korte Suprema. Magsalita naman kayo, dagdag pa ng abogado. Naniniwala isang kongresista na ang palitan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin ang bubuo sa kwento ng flood control kickback scheme mula sa budget insertion hanggang sa kung saan ito napunta. Ito ang sinabi ni House Deputy Minority Leader Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa nakakita ng kopya na umano'y palitan ng mensahe ng Pangulo at Bersamin na hawak ni Batangas Representative Leandro Leviste. Sinabi ni Tino na bagamat ang trabaho ng Bersamin ay sa PLLO ng Kamara de Representantes, ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner. Ibig sabihin, utusan, bagman, ibig sabihin, tagatanggap ng kickback. Tapos, dispensing officer siya yung nagre-release ng pondo sa pahintulot ng Pangulo. Ayon kay Tino, nagsimula ang kwento ng flood control scandal sa sinabi ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Robert Bernardo kaugnay na insertion ng 100 bilyong halaga ng proyekto sa panukalang 2025 national budget. Sinabi ni Tino na ayon kay Bernardo, nagdala ito ng kickback kay dating Undersecretary Tribe Olivar na siya namang nagbigay nito kay Bersamin. Dagdag pa ni Tino, maraming mga exchanges dito ay patungkol sa election campaign expenses. Nangyari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon ay nangyayari sa panahon ng campaign. Isinulong ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson itong Biyernes, Pebrero 13, ang mas madalas na random check laban sa mga ambulansya nagpapanggap na may emergency lalo na tuwing rush hour. Kasunod dito na isang insidente sa EDSA busway sa May Santolan Station noong Huwebes kung saan sinita ng mga enforcer ang Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAICT ang isang ambulansya. Nadiskubre na hindi ginagamit na emergency vehicle ang ambulansya ng parahin ito ng otoridad kundi bilang shuttle service para sa mga pasahero nagpapacheck up lamang sa ospital. Noong nakarang taon, iminungkahi ni Lacson na baliktarin ang direksyon ng mga bus na dumadaan sa EDSA busway upang hindi ito abusuhin ng mga otorisadong sasakyan, lalo na at tuwing rush hour. Ayon sa kanya, maaari itong sabayan
ng tamang infrastruktura kung saan bababa ang mga commuter sa Central Island sa halip na sa mismong highway upang maiwasan ang posibilidad na mabundol ng masasakyan lalo pat nasa kanang bahagi ang mga pinto ng bus. Makakatulong niya ito upang matuldukan ang posibleng pang-abuso na malumalabag sa batas dahil walang nagnanais na masangkot sa head-on collision. Iginiit ni Senador Loren Legarda na sauli na ang mahigit 107 bilyong pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation na inilipat sa National Treasury. Babala ni Legarda na kalaan ng nasabing pondo para protektahan ang mga depositor at huwag ituring na ordinaryong kita ng gobyerno. Sabi ni Legarda, ang pag-remit ng PDIC ng nasabing pondo ay sinagawa sa bisa ng special provision sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act na nauna nang idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon. Ang nasabing pondo ng PDIC na inilipat sa National Treasury ay mula sa Deposit Insurance Fund na nakalaan sakaling mayroong bank failures at hindi para sa general government spending. Nauna na pinag-utos ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pondo ng Philippine Health Insurance Corporation na inilipat din sa National Treasury. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng ICC o International Criminal Court na ibasura ang pre-trial chamber ang apila ng hampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban ng pag-uusig sa kanya kaugnay ng kasong crimes against humanity. Ginawa ng prosecutor ang kahilingan habang nalalapit na ang confirmation of charges hearing ni Duterte mula Pebrero 23 hanggang 27 para sa kasong crimes against humanity na iniuugnay sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay Deputy Prosecutor Mami Manjaye, niyang bigo ang defense team ni Duterte na tukuyin kung ano ang appealable issue sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Giit pa niya na kapag pinayagan ng panibagong apila ay naabala lang lalo ang pag-uusig sa dating Pangulo na 5 buwan ng atrasado dahil sa issue ng fitness ni Duterte na humarap sa paglilitis. Hindi rin naman maapektuhan ng mga isyong inuungkat ng kampo ni Duterte ang patas at mabilis na pagsasagawa ng paglilitis. Una rito inilatag na ng mga abogado ni Duterte ang 4 na issue na magiging basihan ng kanila apila, kabilang na ang fitness to stand trial. Ipinunto naman niyang na hindi appealable ang mga isyong binabanggit ng defense team. Hindi naman umano kinakailangan na magsagawa pa ng pagdinig hinggil sa fitness to stand trial at nasa pagpapasya na lang ito ng pre-trial chamber kung gagawin. Dumako tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Nagpasya ang pamahalaan ng Thailand na gumamit ng bakuna para pigilan ang pagbubuntis ng mga ligaw na elepante dahilan ng mabilis na paglaki ng populasyon ng nasabing mga hayop. Layunin din nila ng hakbang na maiwasan ang sagupaan ng tao at elepante sa mga lugar na lumalawak ang sakahan at nababawasan ang tirahan ng hayop. Noong nakaraang taon, 30 katawan na sawi at 29 ang nasugatan dahil sa pag-atake ng mga elepante. 3 ligaw na elepante sa Trat Province ang binakunahan kamakailan kung saan epektibo ang bakuna sa loob ng 7 taon. Bukod sa bakuna, naglagay ang pamahalaan ng dagdag na pagkain at tubig sa gubat, protective fence at tinutulungan ang mga elepante na bumalik sa kanilang tirahan. Patuloy naman ang investigasyon sa isang elepante na namatay na ilipat ito sa Con Caen Province. Dagdag na balita sa ibayong dagat, 2 bagong silang na sanggolo na tagpuang patay sa loob ng freezer
Sa isang bahay sa silangang bahagi ng France, nadiskubre ang unang bangkay noong Martes, Pebrero 10 matapos iulat ng isang lalaki na sa pulisya ang kanilang nakita sa freezer ng kanilang tahanan sa Villers et Liamont. Sa pagresponde ng mga pulis, natagpuan din ay kalawang sanggol. Itinuturing na person of interest ang isang babaeng nasa edad 50 na pinaniniwala ang ina ng mga sanggol. Umalis umano ito ng bahay nang walang paalam at inaresto kinabukasan sa Villancourt, isang bayan sa kanluran ng Paris. Ang suspect ay may 9 na anak mula sa 2 relasyon. Aminado naman si Mayor Jean-Claude Tramesel na hindi naasahan ng kanilang maliit na komunidad ang ganitong insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso. Sa ating balitang lokal, dinayo ng mga opisyal ng barangay, magulang, kabataan at senior citizen ang isinagawang Your Name, Your Right program kahapon, Pebrero 13 sa Barangay Maigpa. Patunay na matinding interes ng publiko sa mga serbisyong sibil at kaalamang legal. Pinangunahan ni Maigpa Punong Barangay Honorable Marcelo Vinluan ang pambungad na pagbati habang nagbabahagi naman si Local Civil Registrar Ismael Malikdam Jr. ng mahalagang impormasyon hinggil sa mga batas sa rehistro at pinakabagong updates mula sa Philippine Statistics Authority. Hindi lamang kalaman ng hatid ng programa kundi aktual na serbisyo na direktang tumugon sa pangangailangan ng mamamayan, kabilang dito ang late registration of birth certificate, a birth, marriage at death, birth registration assistance project, correction at clerical errors, admission, acknowledgement of paternity, paggamit ng apelyido ng ama para sa non-marital child legislation o legitimization, supplementary report at libreng kasalang bayan. Ang Mangaldan ang magsisilbing host municipality para sa Division Schools Press Conference ngayon taon na nagtitipon ng mga campus journalists mula sa iba't ibang elementarya at sekundaryang paaralan sa Pangasinan 2 mula Pebrero 13 hanggang 15 sa Mangaldan National High School. Sa kanyang mensahe, binati ng Principal 4 Eduardo Castillo ang lahat ng makalahok bago pa man magsimula ang mga kompetisyon dahil ang mga contenders ay ang pinakamahusay mula sa kanilang paaralan at bayan. Pinapalakas ang temang Journalism Against Silence, Campus Voices for Transparency and Accountability. Hinimok ni Mayor Bonafé de Vera ang mga manunulat na mag-aaral na maging boses ng campus para sa transparency at pananagutan at sumulat lamang para sa kung ano ang totoo, kung ano ang tema o tama at kung ano ang mabuti. Isang mahiwagang gabi ang pinagdiwang ng Alaminos City National High School Grade 10 Class of 2026 sa temang Once Upon on Enchanted Night na ginanap sa Don Leopoldo Season Convention Center. Napuno ito ng saya, tawanan at mga alaala na tiyak nilang dadalhin hanggang sa kanilang susunod na yugto. Buong puso pinahayag ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Alaminos ang patuloy na pagsuporta sa mga gawaing nagbibigay inspirasyon at makabuluhang karanasan sa mga kabataan. Isang mainit na pagbati at pagpupugay naman sa Grade 10 Class of 2026 ang ipinhatid ng pamahalaan ng Alaminos. Patuloy kay mangarap at magtagumpay. Sa ating balitang sports, gugulong na muli ang inabangan tuwing panahon ng tag-init sa bansa na karera sa bisikleta sa pagsikad ng MPTC Tour of Luzon 2026. Heritage in Motion na babaybayin
ang kabuang 4 na rehiyon ng bansa simula Abril 28 at magtatapos sa Mayo 13. Ang MPTC Tour of Luzon ay gagawa ng isang kahangahangang pagbabalik base sa pangako ng mga opisyal ng karera na mas malaki at mas mapanghamon na karera ngayong taon na bubuin ng 14 stages na dadaan sa 13 probinsya. Ang unang inihayag ng mga organizer ang plano na mas malaki at mas kapanapanabik na Tour of Luzon na nais nito na palawakin ang kompetisyon sa pagbibisikleta hindi lamang sa Southern Luzon kundi pati na sa buong rehiyon sa pagdagdag ng maraming lap. Matatandaan sinagawa na taon ang 8 yugto ng Tour of Luzon na nagsimula sa Ilocos Sur natapos sa Baguio City upang buhayin ang makasaysayang mga karerista sa bansa at itampok ang mga dinaraling lugar na panturismo sa pangiengganyo sa dayuhang koponan pati na sa publiko at mga tagahanga ng pagbibisikleta. Sumahan niyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Ay niyo pong tagapagbalita sa ngalan po ni Carol Liway. Ako po si Karen Susan Valdez Yadaw. Kantabi natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ang oras po natin, ganap ng alas 5:27. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection D against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. DWIZ. Alas 5:29, welcome sa ikalawang bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo o Todo Balita Saturday edition. Ako po inyong tagapagbalita, Susan Valdez Yadaw. Araw ng mga puso, Valentine's Day, February 14. Alam po ba ninyo, itong Valentine's Day, siya-celebrate po natin o pinagdidiwang ito every year, annually. At hindi lang po sa Pilipinas, it is a global commercial and cultural holiday focus on romance, love, and affection. Ang origin nito galing po ito both sa Roman festivals and Christian traditions. Yan, nagpapalitan ng cards, flowers, lalong-lalo na roses. O nga ba, ang parang pag sinabi mo Valentine's Day, roses at chocolates. With over 145 million cards sent annually, making it the second largest card sending holiday. Kagabi marami na yung mga nag-iiba na rin ngayon ang tradition ng mga kabataan. Di ba meron tinatawag na salubong kapag ka birthday, yung mga magbabarkada, nagsasama-sama yan, hintay nila yung 12 o'clock, sasalubungin nila yung oras ng tawag nito, yung araw mismo sa 12, yun, kasama nila nagse-celebrate yung kanilang mga
kaibigan. Salubong ang tawag nila. Ngayon naman meron na rin, ayan, yung iba, earlier na, mga magkakaibigan para lang magpalitan ng roses, chocolates. So, hindi lang although focus ito sa romance with both, yung opposite sex. Ngayon naman na kasi, hindi mo naman na masabing ngayon naman na kasi pwede na yung woman to woman, man to man, parang man to man. Ayan. Pero pwede rin yung mga, yung mga magkakaibigan. Ayan. At saka kung sinong gustong mayroong mga nag-celebrate na kagabi para exchange flowers, exchange gift na tinatawag po nila. Itong pagpapalitan ng cards, flowers, lalong-lalo na roses at chocolates, with over 145 million cards sent annually. Ayun, ayon sa statistics, at ito ang second largest card sending holiday. Siguro number 1 yung Christmas. Ayan. Ang origin nitong Valentine's Day na to, ipinangalan nito sa isang 3rd century Christian martyr, si Saint Valentine, na merong roots sa mga Roman festival at na pinagdiriwang mid-February fertility celebration. Ang symbolism nito na-associate ito with romantic love in the 14th century at nag-evolve ito from earlier, often anonymous love note exchanges. O kasi noon wala pang Valentine's card siguro noon. Kaya love notes lang. Ay ngayon hanggang sa hindi na uso ngayon ng Hindi na uso ang Valentine's card. Sa na lang, messenger na lang ngayon. At during modern tradition, in addition to romantic partners, nagse-celebrate din ng mga tao by showing appreciation to friends and family, sometimes called Valentine's Day. Ang economic impact nito, it is a major commercial holiday, with Americans spending an average of about $186 on gift in 2024, totaling $26 billion. Ayun, so may impact din ito sa ekonomiya. Hindi lang basta holiday. Holiday ba ngayon, ka Edwin? Walang pasok? Ay, Sabado. Kasi dati noon ng 14, nagiging holiday. Pero parang hindi na, basta pinagdiriwang na lang siya. Ngayon, global popularity nito, while deeply embedded in Western culture, Valentine's Day is celebrated worldwide sa buong mundo to through some countries ban. Although yung ibang bansa daw ay ban ito at dinidiscourage nila to. Yung lalong-lalo na siguro yung mga yung mga bansa na hindi Katoliko. Ayan. So, sineselebrate ito, mga common ways to celebrate. Nag-exchange gift, cards, chocolates, jewelry, and red roses. So, more than 250 million are produced annually para lang dito. At romantic gestures, special dinner, at saka movie nights or trips, yun. Kaya nga 'di ba, pagka ganito punuan ang mga restaurant, puro yan. Nasubukan natin lumabas ng talaga. Ang dami-daming lalabas lahat yan. Kuminsan sineselebrate na rin ito ng buong pamilya. Yung mag-asawa kasama na yung kanilang mga anak. Tapos puno rin ng mga hotel, motel, ang mga inns, ayan. Travelers, lahat na pwedeng pagtulugan, transient, puno lahat yung mga yan. At syempre yung mga yung iba nanonood ng sine o nagbibiyahe, namamasyal. At self-love, yung kapag self-love, taking time for personal care and pampering. Yung iba walang ka-Valentine's, kay sarili na lang nila. Ayan, mag-special personal care daw. Taking time for personal care and pampering. At
usapin naman ang social connection, hosting Valentine's gathering with friends, or sending thoughtful notes to family. Ayan. So, Valentine's Day remain popular to express appreciation for loved ones in all forms. Yung iba, di ba, kapag ganito, sa mga LGUs, sineselebrate ito sa pamamagitan ng mga mass wedding, ano pa ba? Mass wedding ngayong araw na to, maraming mga mga munisipalidad ang magsasagawa po ng mass wedding. Ayan. Tingnan natin. Mangaldan, ngayon yata rin yung kanilang mass wedding At ito pong araw din na to, ito po yung araw din ng pagdating ng labi ni dating Speaker Jody Venecia. Inaasahan ito darating siya mga alas 8 ng umaga. Sasalubungin sa Karanglaan Mayumbu Road papuntang plaza para sa necrological service. So yung mga nagmamahal sa kanya, yung kanyang mga matagal na mga kaibigan, matagal na kasi tagal-tagal ni Speaker JDB dito sa Pangasinan, particularly dito sa 4th District. Yung kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, mga nagmamahal, pwede sumabay na maglakad ang sino man na nais makiramay. So alas 10 ng umaga, necrological program at public viewing sa Dagupan City Plaza. So tatagal ito mga 2 oras. Ang labi ni JDB ay ihimlay sa simbahan niya Bato sa Bunuan Gusot mamayang pagkatapos pagkatapos ng necrological program nito. Pansamantalang ihimlay ang kanyang labi sa simbahan niya Bato sa Bunuan Gusot, Dagupan City, Pebrero 14 at 15, at ito ay bukas sa publiko anumang oras para sa pagdalaw. So ang Vigil Mass naman ngayong araw ay meron din ngayong araw at sa linggo o bukas. Ang Vigil Mass para kay Speaker de Venecia ay gaganapin ngayong araw sa simbahan niya Bato, ganap na alas 5 ng hapon na pangungunahan ni Archbishop Socrates Villegas. At ganap na alas 4 naman ng hapon sa linggo bukas, Pebrero 15, daraos ang isa pang Vigil Mass na pamumunuan ni Bishop Jesus Cabrera. So ang necrological service sa gabi ng Sabado at Linggo sa ganap na alas 6 ng gabi. Sa ganap na alas 6 ng gabi sa Sabado at Linggo ay magkakaroon ng programa kung saan inaasahang magsasalita ang kanyang may bahay na si Manay Gina de Venecia at ang anak na si former Congressman Toph de Venecia. Gayun din ang ilang kaibigan upang magbigay pugay at magbahagi ng magagandang alaala tungkol sa yumaong anak ng Dagupan. So ngayong araw pa rin yung inaasahan po ang matinding traffic, kaya merong advisory mula sa Poso, road closure alert, downtown area, kaugnay nga ng pagsalubong kay former Speaker Jose de Venecia, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. So yung mga kalsadang Saklaw, yun nga yung unang kung saan siya sasalubungin sa Karanglaan, tapos sa Mayumbu Street, MH Del Pilar, Herrero Perez, AB Fernandez at Burgos Street. So gumamit na lang ng alternatibong ruta, maglaan ng dagdag na oras sa biyahe. Ayan, maraming salamat daw sa pangunawa. Meron ding advisory mula sa Kalasyaw. Tingnan natin. Nagka-problema tong aking cellphone, nagpalit-palit yung kanyang format. Meron ding advisory naman ang Kalasyaw, kasi Kalasyaw kadugtong lang ng Dagupan. So alas 8 hanggang alas 10 din, rerouting din. Ngayong araw, mga sasakyan na manggagaling ng Malasiki, ayan, galing ng Kalasyaw pero sa Dagupan pala to. Kalasyaw ko napulot. Traffic rerouting alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng
umaga, mga sasakyan na manggagaling sa Malasiki, Bayangbang at San Carlos City, duman kayo, take alternate route sa Lasip, San Vicente, Banawang to Maluwod. Yan, meron namang ano dyan, mga signage dyan. At saka meron mga traffic enforcers. Yung mga manggagaling naman ng Malasiki, Bayangbang, San Carlos, manggagaling naman ng Santa Barbara at Urdaneta. Yun, dito naman sila manggagaling sa Calasiao din. Take alternate route sa San Miguel, Parungking, Tabang, Bulusan. So yun, magiging ano na naman yung aming kalsada. Bakit Bulusan? Tambak ito dapat. Take alternate route, San Miguel, Parungking, Tabang, Tambak. Bulusan agad, pabalik na sila. Saan sila didiretso pag galing sila na ano? Hindi rin sila makapasok, di ba? Hindi rin sila makapasok sa Dagupan. So hanggang ano lang sila, pwedeng itong Tubang hanggang dyan lang sila sa dito sa may traffic. Tapos mag U-turn sila, doon ulit dadaan sa Tambak, Tubang, Parungking, San Miguel. Sa mga Calasiao PUJ naman, take Calasiao proper to Robinsons, Parungking, Tabang, Tambak. Nakalimutan nyo yung Tambak Samantalang doon yung pinaka-main na daan. Yung Bulusan nga hindi nga madadaanan Ang nakabat sa Tambak. Yay! Pinapakilala ko po ang aming barangay na dinadaanan na halos na lahat ng sasakyan kung saan nagkakabuhol-buhol ang traffic doon sa intersection. Tambak po yun. Yung Calasiao yung Bulusan, doon pa sa Bandaron, hindi madadaanan ng Bulusan. Pero na lang kung hindi sila dadaan ng Tabang, iba yung kanilang lulusutan. Hindi sila dadaan ng Tambak. Magtutubong sila diretso sa Bulusan. Tapos, ganun palayo sila. So, kung Bulusan sila, punta sila ng Dagupan, sasakay sila ng jeep ulit from Bulusan to Bulusan to hanggang dyan sa intersection o dyan sa traffic. Ayan. Tama ba to? Kasi maliligaw sila kapag katubang Bulusan. Hindi sila dadaan dyan sa may intersection. Iiwanan nila yung Tambak. Meron kasi meron ding shortcut na from Tabang dadaan ka sa Tabang tapos Mangin, pabulusan na yon. Iiwanan mo yung Tambak. Pero palagay ko Tambak ito, yung kanilang Tabang tapos Tambak na. Kasi pag sinabi nilang Tambak, Bulusan, Kanda, parang isang barangay lang po yon. Pero po yan? Nasalaan nyo, Tambak, Tabang, parang ganun nakadikit lagi. May kadikit lagi. Solo lang po yung Tambak, isang barangay lang yan. Yan, at halos dyan talaga dumadaan din. Ang dinadaan ng Tambak, Tabang, Parungking. Ayan, si Bulusan nandun po sa Bandaron, hindi siya nadadaanan dun sa tama, Calasiao para sa lahat. So napulot ko to sa Calasiao. Calasiao advisory. Ayan, pinapaalalahanan daw lahat ng motorista na gagawing road closure sa kabaan ng Karanglaan o sa gagawing road closure sa kabaan ng Karanglaan at Mayumbot sa Dagupan City mula alas 8 hanggang alas 10 ngayong araw ng Sabado. Dahil dito, inasahan na mabigat na daloy ng trapiko napapasok sa naasabing lungsod. So, narito yung traffic rerouting at alternate route sa mga oras na yon. Sa mga galing ulitin natin, sa mga galing ng Malasiki, Bayangbang at San Carlos, dumiretso sa Lasip, San Vicente, Banawang, papuntang Maluwod. Ayun. Pag Maluwod, pagbalik nyo siguro, hanggang Maluwod lang kayo. Sa mga galing ng Santa Barbara at Urdaneta, dumiretso sa San Miguel, Parungking, papunta Tabang, Bulusan. Ayun, talaga. Kinukorek po natin ito, Tabang, Tambak. Pero na lang kung Bulusan talaga. Pero maliligaw kayo kapag Tabang, Bulusan. Tabang, Tambak. Yan.
or kung didiretso kayo Bulusan, papunta na kayo ng Mangaldan nun. Sa mga PUJ na galing Calasiao, dumiretso sa Robinsons, Pangasinan, patunging Parungking, papuntang Tubeng at Tambak. Ayan, i-correct na natin. Ayan, humingi daw sila ng lubos na pangunawa. Pero yan hindi po Bulusan, Tambak po yung pupunta ninyo. Tanuan de, nabalang kayo. Ayan, baka mamaya makarating kayo ng tawag nito, makarating kayo ng Mangaldan. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po alas 5:45. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao, DWIZ. Araw po ngayon ng Sabado, ulitin natin, alas 5:49 na. So meron pa tayong 11 minutes o 9 minutes. Talaga. 10 minutes na lang. Alas 5, pag merong butal, mahirap 5:50, so 10 minutes bago po sumapit ang alas 6 ng umaga.
Ayan. Good morning muna. Baka makalimutan natin mamaya. Hi, Sir Tony Ramos. Good morning. Nakita ko si Madam kahapon naglalakad sa palengke. Nagsalubong na naman kami. Yan, hintay niya yung pagbukas ng Starbucks. Nandito siya ngayon, ayan, gusto niyang coffee is brewed coffee. Dito naman sa bed box, kapag suki, suki, libre naman ng kape. Yan sa ibaba, sa breakfast. Good morning kay Nelda Peralta, Sir Napoleon ko, good morning din po. Happy Valentine's Day din. Kay Ate Aurea, good morning. Pakibatian ng happy 90th birthday. Ang dami niyong nagbe-birthday na anak, happy birthday kay Jude Raymond de Guzman. Birthday niya ngayon, February 14. Si June Apostol watching now. Birthday rin niya. Happy birthday, June Apostol. More blessings to come din sa'yo. Ayan. And happy birthday. Si Rafael Acosta Mangalyag, good morning din. And watching sila. Okay. Sino pa ba yung mga nagbe-birthday ngayon? Birthday din ni Yam Labo bukas. At birthday din ni Sergeant Cardinosa, yung aming boss. Dati sa sa kabilang station. At saka siyempre si Marigina de Venecia, birthday niya bukas. Okay? So yung yung activity ngayong araw, arrival ceremony dyan sa City Plaza mamaya, arrival ceremony, honor guard formation, tapos reception of the remains, wreath laying ni Mayor Belen, ni Vice Mayor, tsaka members of the Sangguniang Panlunsod. Siguro dito naman sa Sangguniang Panlunsod, kompleto na kayo, Baka siguro naman na kasama na rin si Councilor Dada. Sana wala ng politika dito sa pati sa pagbibigay pugay sa huling huling sandali ni huling sandali tapos na yung huling sandali. Tama ba yung term ko? Ayan. Sa pagbibigay respeto, pagbibigay pugay sa labi ni ni dating speaker JDV. So sana kompleto kasi members of the Sangguniang Panlunsod. Okay, at the 62nd naming of legacy ni City Legal Officer Aurora Valle. Tapos merong moments of silence, prayer at prayer. Tapos merong memorial program proper. Sa memorial program proper, Dagupan, Remember Sir San. Merong pre-service LED o LED slideshow, formal program flow. Ito yung formal program flow. Dali Ito yung formal program flow, processional, opening prayer, national anthem, invocation. May national anthem pa. Invocation of a minute of silence, reading of Sangguniang Resolution of Condolence, formal presentation of frame resolution, life and legacy tribute for Speaker Jose de Venecia, eulogy, reflections, sina Councilor Luis Samson Jr., Attorney Gonzalo Duque, Alex de Venecia, Dr. Voltaire Arsadon, Liga President Marcelino Fernandez, Dr. Wesley Rosario, Attorney Liberato Reyna Jr., at meron ding musical interlude, Dagupan Hymn, closing message from City Mayor, response, final prayer, and benediction. Tapos opening na po for public viewing. Yun. So yun po yung yung kaganapan po mamaya dito po sa Dagupan City, na yung nga po pagsalubong po pagdating po ng labi ni dating 5-time speaker JDV o Manong Joe Candalante. Okay, speaking, nabanggit natin yung kanina dito, before, masasalita sa may before taka nga, ulitin ko nga. Ay hindi, naalala ko lang si Dr. Wesley Rosario kasi dati nga siya sa before. Ang latest update natin, Shellfish Bulletin number 3, lahat ng uri ng shellfishes
or alamang na nakukuha sa coastal waters ng Bulinaw and Anda, Pangasinan are still positive of toxic red tides and not safe for human consumption. Yun, hindi pa rin po safe for human consumption. Itong lahat na makukuha nga po na shellfishes or alamang na nakukuha po sa Bulinaw at saka sa Anda, Pangasinan. Ayan. Kaya, in view of this, the public's advised to refrain from consuming shellfish and alamang dito nga sa affected areas na ito. Likewise, my stakeholders are directed to refrain. Huwag muna kayo mag-harvest, huwag muna kayo mag-gather, mag-transport at magbenta ng mga ganitong produkto. Ito nga yung mga shellfishes at alamang. Saka galing yung tahong kahapon, may nakita kong tahong sa palengke. Ayun, at yung nga, galing sa mga lokasyon na yun, until advisory is officially lifted in the interest of public health and safety. Samantala, yung mga isda, squid, crabs, shrimps, among others na nakukuha dito sa binagit po natin lugar sa Bulinaw at saka sa Anda, remain safe for consumption provided they are fresh, eviscerated, and thoroughly cleaned and washed with running water before cooking. Hugasan mabuti. So the cooperation and vigilance of the public and all concerned stakeholders are earnestly sought in strictly observing this advisory to prevent health risks associated with red tide toxins. So authorities still continue to closely monitor the affected areas and further updates will be issued accordingly. Pero doon sa Alaminos, tuloy daw yung Talaba Festival. Pero matagal pa naman meron pang hanggang March 16 pa naman yon. Meron pang isang buwan mahigit kasi 14 pa lang ngayon, March 16 pa lang, weekly naman yung ginagawang weekly yata, yung ginagawang pag-update o pag-test, water test sa tubig, katubigan dyan po sa Western Pangasinan. Although, meron daw certification, ayon kay Sir Sol, may certification ang BFAR na safe ang tubig ng Alaminos. Mahirap pa rin i-risk, sabi ni Sir Sol. Sabi ko nga oo, kasi habang kinakain mo yung talaba, kung sakali hinihintay mo kung may mangyayari sa'yo. Parang ganon. So laking issue nun kapag ipinilit pa rin. Bagamat meron nga assurance nga o meron certification na safe ang tubig nga sa Alaminos, pero hindi natin alam, pinag-aaralan pa rin po kung ano yung kanilang gagawin, kung tuloy o hindi. Pero meantime, hinintay pa naman kasi yung deklarasyon ng pag nag-negative na tuloy. Although hindi po kasamang Alaminos City, kailangan pa rin i-considera po yung safety ng kanilang mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga dadalo dito sa activity na to na Talaba Ihaw-Ihaw, part po ito ng 100 Islands Festival. Good morning din kay Jessie Sulueta. Inuulit natin pagbati kay June Apostol na happy birthday, kay Yam Labo rin, advance happy birthday bukas yan, kay Sir Jean Cardinosa, kay Manay Gina, kay Congresswoman Manay Gina de Venecia, at sa lahat na, at yung mga nagpapadala, meron na nagpadala yung nagpadala ng tikoy, kaya 17 yung Chinese New Year. Nagpadala ng tikoy, thank you very much sa Magic Group of Companies. Ayan, kay Manang Celia at saka kay dating Mayor Brian Lim. Salamat sa tikoy. Good morning kay
Susin ba? Susana, Jesusa pala. Yung aking tukayo na nandyan sa ibaba ngayon. Good morning din kay Mamata and Tropa. Good morning at saka siyempre yung aking kaibigan. Happy Valentine's Day kay Grace Matro at saka kay Nanay Dading. Happy Valentine's Day din kay DC Vian. At mamaya Happy Valentine's Day sa lahat ng aking mga ulitin natin happy pag-birthday kay Jude Raymond de Guzman. Happy birthday at saka sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon. And happy Valentine's everyone! Wala na po tayong sapat na oras ng tambayan ng punyo. Susunod ang programang Early in the Morning. Makasama pa rin po ninyo si Kaaron Liway Iparagire. Programang Todo Balita at Komentaryo. Ako po niya nakasama sa kami po niya nakasama sa technical side si Ka Edwin Inong at ako po niya lingkod Susan Valdezia daw. Magandang umaga po, happy Valentine's and happy weekend everyone. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcast